Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at titinan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong May 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Libra, what's up sa inyong kaperahan? You have Moon in Sagittarius in the 9th house. Optimism. So, very positive yung inyong pananaw pagdating sa inyong career, sa inyong finances. Especially kung kayo may balak na mag-abroad or mag-travel dahil sa inyong negosyo or trabaho. Maaring may opportunity kayo dyan. Yung iba naman, meron kayong pag-aaralan na maaring very much interested kayo na gawin yung negosyo or bagong trabaho. You have Saturn in Capricorn in the 10th house. Riches. Ayan. So, Saturn is the planet of discipline, structure. So, pagdating sa mga plano mo sa career mo, trabaho mo, lahat yan, organized, no? Maaring step by step, alam mo kung ano yung gagawin mo para makuha mo yung goal mo. And I think, yung iba sa inyo merong leadership role dito. Yung iba mas focus rin sa business kung meron kayong negosyo. Very strategic yung inyong mga approach pagdating sa negosyo ninyo. Maingat kayo sa pag-handle ng finances ninyo. Dahil alam nyo na yung efforts na ibibigay nyo sa trabaho nyo, sa career nyo, sa pinagkakakitaan nyo ay magiging worth it, in the end. You also have the Sun in Scorpio in the 8th house. So, the Sun is about confidence, energy. So, marami kang energy, marami kang lakas. At I think very competitive ka rin, Alam mo kung ano yung mga bagay na kailangan mo pang i-improve sa sarili mo. At maaring may mga, ito yung magandang epekto ng pagko-compare mo sa sarili mo sa iba. Kung gagawin mo siya in a positive way na maaring may nakita ka na magandang mindset ng isang tao na kilala mo na pwedeng may trabaho, may business, and then nakita mo na yung mindset na yun yung nagpaunlad sa kanya. So maaring yun din yung i-apply mo sa buhay mo. And yan yung magandang way of comparing yourself na, kung siya nga nagawa niya 'di ba? Ikaw pa kaya. And 8th house is also about transformation, changes. So maaring mismo ikaw yung gagawa ng action para may magbago sa yung situation ngayon sa career mo, sa business. And yung iba pwedeng magsisimula na pumasok sa mga investments. At kung meron ka mang investments na currently, I think ipaglaban mo yan na ipagpatuloy. Kasi 'di ba minsan kapag nahihirapan tayo yung ibang investments natin, nililet go natin But I think for you, gagawa kayo ng paraan. You have Venus in Virgo in the 6th house. So, ito yung sinasabi ko sa inyong comparison, maaring yung mga bagay na nagwo-work para sa isang tao ay hindi magwo-work para sa'yo. At yung nag-work sa'yo, pwedeng hindi magwo-work para dun sa ibang tao. So, I think you really have to be more careful sa mga gagawin mo, sa mga pag-adapt mo rin ng mga bagay or diskarte na ginagawa ng iba sa sarili mo naman, Maaring, like what I mentioned kanina, pwedeng meron kang mapupulot na magandang mindset, or isang strategy. Tapos, nakatulong yon, ginamit mo para sa sarili mo, sa career mo, sa business mo, nakatulong yon. But, you also have to be careful dahil hindi lahat yan pwedeng maging successful para sa'yo. So, piliin mo lang kung ano yung sa tingin mo na
posible na magiging applicable sa situation mo. So, you have judgment. So, you are reassessing your situation. Alam mo na kung ano yung kahinaan mo. Alam mo kung ano yung mga bagay na dapat mo pang i-improve. So, kumbaga, this is reinventing yourself, no? Maaring may pagbabago sa iyong sarili, sa iyong pananaw, sa pag-handle mo ng pera mo, ng business mo, ng career mo. Diba? You have the Death card, which is the transformation card. So, something is ending here. Okay? Can be a career, a business, or a job na sa tingin mo is no longer serving your highest purpose. Na, kumbaga, kailangan mong i-let go para makapag-focus ka dun sa bagay na nandun talaga yung interest mo. No? But, of course, this is a new beginning. So, yung iba sa inyo, Libra, a major transformation is happening. You have the 8 of cups. You are leaving. No? Meron kang iiwanan, aalisan ka na sitwasyon na sa tingin mo hindi na worth it. No? Can be a career, a business, or isang investment na sa tingin mo hindi na worth it na paglaanan pa ng energy. No? You have the King of Cups. I feel like there's an offer for you. Can be a job offer pwedeng sa ibang bansa or sa ibang company, or another opportunity na meron sa yung nanghihikayat na subukan mo, gawin mo, 'di ba? This is your energy, the Justice card. So definitely there is clarity in your situation. Alam mo na kung ano yung gagawin mo, magiging madali lang sa iyo makapag-decide dahil mabilis ka mag-isip. I think, hindi naman porket mabilis ka mag-decide is minadali yan, no? I think, through experience, marami ka ng mga natutunan. And yung mga natutunan mo yun na yung ina-apply mo ngayon. You are wiser than before. Mahalaga sa'yo ngayon yung mga connections mo sa iba. Kasi, sabi nga, diba, your network is your net worth. So, kung marami kang kakilala, mas malaki yung possibility na lumago yung iyong negosyo, trabaho, career, dahil marami kang taong pwedeng sumuporta sa'yo. They will help you build your reach and pagpapalago ng kinalalagyan mo ngayon. So, medyo mag-ingat kasi meron mga tao na kumbaga naiinggit or someone who is waiting for you, naghihintay lang na magkamali ka. And mag-ingat rin sa mga makakadeal mo sa pera. You have to make sure na lagi kang nasa safe side. You have to protect yourself, your money. Pag may mga agreement, basahin mong maigi. Bago pipirma, you have to know the pros and cons, yung mga pinapasok mong ventures. Something better awaits for you, Libra. Okay? Something better na mas better sa situation na meron ka noon. Kaya nga may transformation dito. Things are changing. You're very charming. Ito yung pwede mong gamitin para mas mapadali na makapag-business, makipag-usap sa iba. Kasi, di ba pag ang isang tao charming, magaan sila kausap at madali silang makakumbinse ng ibang tao, no? So, use your confidence to your advantage. Oo. Kasi, maraming pwedeng marating kapag ikaw ay napaka-confident sa trabaho mo, sa ginagawa mo, sa career mo. The power of divine grace is within you. So, you are divinely guided, Libra. Ang iyong mga ancestors, spirit guides. And I think, sinusundan mo rin ngayon yung instinct mo eh. Alam mo kung ano yung makakabuti sa'yo, nararamdaman mo yun. So, yun yung binibigyan mo ng focus at attention. Oh my God. Kasi sabi ko pa lang, your intuition is correct. Nakakaloka. Follow your inner wisdom without fail. OMG. Okay.
So, ngayon, on point yung inyong intuition. Kailangan daw yan ay inyong sundin kasi hindi kayo magkakamali dyan. And of course, samahan nyo rin ng inyong mga nalalaman, yung inyong learnings from your experiences. At walang failure yan. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye!